guys! Ay, naalis na ako. Welcome to my channel. Ayan, alis na kami. Kasama ko yung bulingit. Talaga mapaiwan si bulingit eh. Ayan, kasama ko siya. Yung dali. Hoy, yung mga dito. Hoy. Tinawag sa pinto, tinawag sa pinto. Kasi magpaiwan eh. Yan ba? Magpaiwan? Parang mukha niyan. Pasok na lang ako. And guys, hindi kami. Alis kami. Pulis na tungkol dito eh. Sinipak yan. Hello. Michelle ka daw? Bilang. Si Mama. Kita ka panunod? Ha? Panunod. Pangit. Tala. Dati maganda. Nanap maganda. Wabot. Marami na. Marami. Hindi mo, bahay namin. Ganyan yung adik. Ganyan yung adik. Ganyan natin. Sa gitna kayo. Tapos nga, uyaw din ako. Hindi ako sa labas. Hindi ako umano. Hindi ako. Saan? Oh, wala turo sa akin sa video. Saan ka? Taga-turo na taga-video ko. Talaga. Bakit ka ba? Dapat? Tumarapin yung ibang kulay. Kung kapilaw. Tara, building 2 na kuya. Building 2. Sa likod ng white truck. Dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra. 16. Ngayon, sinusubok kayo na parang matupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga malapate. 17. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at haharapin na kayo sa mga sinagoga. 18. Dahil sa akin, iyaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. 19. Kapag nilipis na kayo, huwag kayong mabarisa tungkol sa sabihin ninyo kung paano ninyo sabihin. Pagdating ng oras, ito ay pagkakaloob sa inyo.
20. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan niyo. Ipagkalulong ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang ginagawa ng ama sa aking anak ng mga anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang ng mga anak ng aking mga magulang at ipapatay ang mga ito. 22. Kapukutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siya ay maliligtas. 23. Kapag nausig kayo sa isang bayan, tumakas kayo at sa kasunod. Tandaan ninyo bago ninyo mapumuhay ang lahat ng bayan ng Israel darating na ang anak ng tao. Walang alagad na makakahigit sa kanyang guro at walang alipin makakahigit sa kanyang Panginoon. 25. Sapat ang pagtulad ng alaga ng kanyang guro at ang alipin ng kanyang Panginoon. Kung ang ama ay sambayan ay tinatawag ng visible, lalo ng dalang itin nila ang kanyang mga kasimbahay. Tandaan, huwag kayong makakasang nila. Walang natatago na din malalangkad at walang nalilihim na din mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo ay sa dilim at ulitin ninyo ang liwanag at ang binubulong sa inyong ipasigawan ang lansangan. Huwag ninyong tatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman na nakakamatay ang kaluluwa. Sa halip ay katakutan ninyo ay ang Diyos na may kapangyarihang pumaslang sa katawan ng kaluluwa at sa impyerno. Hindi ba ipinabili sa halaga ang salapik, tanso at 2 maya? Gayon man kahit sa kanyang hindi nangulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. May tayong maging ang bukog ninyo bilang nilang lahat. Kaya Pagdati lang ba siya? Kaya huwag kayong matakot. Hindi kayo mahalaga kasi maraming maya. Ang sinumang kilala sa akin sa harapan ng mga tao ay ikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magkatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay katatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang mapaglabanin ang anak ng lalaki at ang kanyang ama, ang anak ng babae at ang kanyang ina, ang manggugang ng babae at ang kanyang biyanan ng babae. At ang kaarabay ng isang lalaki ay kanya na rin pasambahay. 37. Ang umiibig sa ama, sa ina, ang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38. Ang hindi nagpapasa ng kanyang Diyos at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siya mawalan nito, at ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay nagpagkapatid nito. 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsubok sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa propeta ay tatanggap ng gantimpala tungo sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ay matuwid ay tatanggap ng gantimpala. Nauukong sa taong matuwid at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil ito'y alagan ko. Tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Purihin ang salita ng Diyos. Dakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa pagkabasa ng iyong banal na salita, Panginoon. Dalangin po ka sa mga oras na ito, sa kapatid po ako ng karunungan, kalaman, na nagmumula lamang sa iyo sapagkat yung sariling akin lamang po, wala akong magagawa ang Diyos. Sa biyaya mo lang po kung paasa sa pitiwala, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ikaw po magbibigay sa atin ng katalinuhan, karunungan sa mga salita mo, Panginoon. Ikaw po ang magsasalita sa aming kalagitnaan para sa aming lahat, Panginoon, at paunawa mo sa amin ang iyong mga salita, Diyos. Panginoong Isus, maraming po salamat, Panginoon. Purihin ka at luwalatiin ka sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Talakpan natin ang Panginoon. Amen. Napakaganda ng mga verse na ito. No? Talaga. So, dito may mga nakuha ko mga verse sa Mateo. Sabi dito sa verse 7, umayo kayo at ipangalan ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Umayo kayo at ipangalan ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. So, itong yung pagkayo na to parang ito yung sa amin ni Pastora Baby, 5 years sa loobin na Diyos. Kaya ngayon ang God's covenant, magbibag ninyo. Ito yung sabihin na
hahayo, mag-ibanghelyo tayo para ibahagi ang kaligtasan sa mga tao at para sabihin din na mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Na masabi natin na malapit na talagang malapit na talagang dumating ang Diyos kasi sabi nga nila, marami ng mga nangyayari sa mundo, di ba? Hanggang ngayon nga, yung mga gera nga sa ibang bansa, hanggang ngayon nga hindi pa natatapos. At nakakaranas din tayo ngayon ng mga paglindol, mga pagbaha, yung mga tsunami, di ba? Naranasan na yan. Pero, salamat na lang sa Panginoon kasi sa Pilipinas, nakakaranas man tayo ng pag-edit, pero hindi ganun. Hindi nakakapinsala, hindi katulad sa ibang bansa talaga malaking pinsala. Pag doon ay nakakaranas din ng mga paglindol, di ba? Sa atin dito, nakakaranas man tayo, pero hindi ganun talaga kalaki. No? Yun po yung mga palatandaan na sinasabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos, kailangan natin ihayag. Sabihin sa mga tao na malapit na ang pagdating ng Panginoon. O sabihin natin na malapit na ang pagkahari ng Diyos. Ibig sabihin, talagang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, wala man nakakaalam kung kailan darating ng Diyos. Pero pinapaalam dito na tayo daw ay humayo at ipaalam natin yung pagkahari ng Diyos sa mundo ito. Tapos sinabi nga dito sa verse 8, sabi dito na tumanggap kayo ng walang bayad at bigay naman kayo ng walang bayad. Balik sa pagbasa natin. Tungkol ito sa iba tayo, sabi nga doon, na yung tinubos tayo ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, sabi nga natin, wala tayong binayad sa Kanya. Hindi tayo siningi ng Panginoon, di po ba? Kaya naman, pag tayo naman po ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, huwag na po tayo mag-isip na babayaran niya. Diba? Halimbawa, na gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, huwag natin isipin na babayaran tayo. No? Kasi kung hindi man tayo, sila na po ang mabibless sa atin sa magandang bagay. Kasi maliwanag na sinabi dito, tumanggap tayo ng walang bayad, magbigay naman tayo ng walang bayad. Diba? Kasi tayo, nung nilikas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi tayo nagbayad sa Kanya. Libre lang natin tinanggap yung kaligtasan. Kaya naman tayo dapat, hindi tayo sumingit. Kasi minsan, di ba, kagaya ng mga leader, kasi ang mga lingkod ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na pagpagaling, pag-prepare, bawa, Sister Wilma, umingan na ba? Uminga ako ng panalangin kay Sister Wilma. Siyempre, sa banal na espiritu ng Panginoon kasi ginaguide siya, parang gagamitin siya ng Lord na ipag-pray ako, tapos gagaling ako sa karamdaman. Dahil pinagaling niya ako sa pamagitan ng panalangin, hindi dapat siya sa akin sumingil. Hindi na ako dapat singilag, di ba? Kasi hindi pa niya nilang kapang kaligtasan. Dapat yung, sa sisingil, hindi ka tulad ba? Pag albularyo, pag lumapit ka sa albularyo, sisingil ka. May bayad, no? Ganon din sa doktor. Pero sinabi nga ng Lord dito na, dito sabi, pagalingin niya ng mga sakit, sabi niya dito. At buhayin ang mga patay, pagalingin niya ang mga itungin at pagayasin ang mga demonyo. Kaya tumanggap tayo ng walang bayad, magbigay naman tayo ng walang bayad. Diba? At sa verse 22, sabi rito, kapupukutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yung pala yun. No? Ako nung nagpalit ako sa Panginoon, wala akong kalaban niya sa asawa ko. Kasi talagang hinahadlangan niya ako eh. Oo, hinahadlangan niya ako, talagang pinag-aawayan namin, pagkamaarin ako, sa gawain ng Panginoon. Tapos, burahin ka doon, burahin ka dito, papayarin ka sa karamihan ng tao. Oo, yun talaga yung hadlang sa akin, pero yung mga magulang ko hindi hadlang. Ang ano ko